Ang boyfriend ko, tinawag akong pangit sa harap ng kanyang mga kaibigan at iniwan ako sa isang restaurant. Iniwan akong magbayad para sa hapunan habang siya ay naglakad palayo. Malakas niyang sinabi, ang isang babaeng katulad mo, dapat magpasalamat na nakipag-date pa ako sa'yo. Ngumiti ako at kalmado akong naghintay. Kaninang umaga, sumabog ang phone ko ng 13 missed calls. Mga guys, iniisip ko pa kung ano ang nangyari nung nakaraang weekend. Parang paulit-ulit ko itong nire-replay sa utak ko at tinatanong kung baka ako lang ang nag-imagine ng buong bagay. Pero hindi. Ang maxed out na credit card ko at ang mga tuldok ng ice cream sa sofa confirm na totoong-totoo ito. Para sa konteksto, magkasama kami ni Ryan ng 2 taon. 2 taon, hindi lang basta fling o kung ano. May routine kami, Netflix marathons, tuwing linggo, awkward na holiday dinners, kasama ang pamilya ng bawat isa, pati na rin yung weird na yoga class. Para sa magkasintahan na pinilit niyang subukan na parehong hindi namin kayang gawin. To be honest, hindi perpekto ang lahat sa amin, di ba? Pero akala ko solid kami. Kasi pinag-uusapan pa namin na baka mag-move in kami together this summer. May mga nakakainis na habits siya, tulad ng pag-iiwan ng medyas niya kahit saan, pag-text habang nanonood ng pelikula, at paggawa ng mga tulong na komento tungkol sa itsura ko. Mga bagay na ganun. Mas malaki ang braso mo sa shirt na yan. O, naisip mo bang subukan ng ibang hairstyle? Palagi ko na lang iniiwasan at iniisip na honesty lang siya. Ang past me, sobrang tanga. Kaya nung Biyernes, nag-text si Ryan tungkol sa dinner, kasama ang mga work friends niya. Hindi niya ako tinatangkilik sa work life niya dati. Lagi niyang sinasabi na hindi professional o kung anuman. Kaya natuwa ako. Pumunta pa akong mamili ng bagong outfit. Naubos ang budget ko at nagtagal ako sa paghahanda. Seryoso, kumpleto, YouTube makeup tutorial, fancy straightener na ginagamit ko lang sa mga special na okasyon. Lahat ng paminsan-minsan. Dumating ako sa isang mamahaling restaurant sa downtown, yung klase na may maliit na serving at walang presyo sa menu. Red flag number 1, andoon na si Ryan kasama ang 2 kasama niyang lalaki, sina Leonard at Pablo. Nang dumating ako, may kakaibang vibe. Hindi ako binigyan ng pansin ni Ryan. Isang kalahating pagtayo lang mula sa upuan at mabilis na late ka. 2 minuto lang ako na late dahil mahirap mag-park. Umupo ako at tiningnan niya ang suot ko at sabi, "Oh, yan ang isinusuot mo?" Hindi tahimik. Narinig ng mga kaibigan niya at agad kong naramdaman na uminit ang mukha ko. Para sa record, suot ko ang isang dark blue na dress na akala ko ay maganda. Wala namang kakatwa o hindi naaangkop. Sinubukan ko pa itong pagtawanan na parang, may dress code ba ako na hindi alam? Pero siya lang nag-shrug at sabi, nag-order na sila ng appetizers. Ayos lang. Ang sumunod na oras ay puro si Ryan ang nagsasalita tungkol sa mga bagay sa trabaho na hindi ko maintindihan habang ang mga kaibigan niya hindi sumasagot. Kapag sumasali ako sa usapan, o kaya siya ang nakikipag-interrupt o ipinapaliwanag kung bakit mali ang sinabi ko. Isang beses, binanggit ko tungkol sa isang customer sa tindahan ko at ni-interrupt ako ni Ryan ng hindi niya talaga naiintindihan kung paano gumagana ang mga bagay sa tunay na mundo ng negosyo. At may pangbabasang galak. Parang hindi totoong trabaho ang retail. Manager ako ng 3 taon. Nasa upuan ako. Lalong nagiging hindi komportable. Iniisip kung ganito ba siya ka-condescending o nagpapakita lang siya sa mga kaibigan niya. Anuman, hindi maganda. Tapos tinanong ni Leonard kung paano kami nagkakilala. Kaya nagsimula akong magkwento kung paano ang coworker niyang si Vanessa ang nagpakilala sa amin. Pinutol ako ni Ryan sa kalagitnaan ng kwento at sabi,
Oo, naawa si Vanessa sa kanya. Nagbigay lang ako ng pabor. Tapos tumawa. Ang tiyan ko literally nahulog. Kasi hindi yan ang nangyari. Inwarnahan pa ako ni Vanessa tungkol sa ego ni Ryan bago kami pag-set up. Pero sinabi niyang mabait siya sa ilalim ng lahat. Spoiler alert. Hindi. Pumunta ako sa CR, mostly para hindi umiyak sa harap nila. Nasa cubicle ako, nagte-text kay Vanessa. Anong nangyayari? Tapos may notification na si Ryan nagtag sa sarili niya sa Instagram, sa restaurant na yon, boys night out. Parang hindi ako nandoon. Tinawagan ako ni Vanessa, pero pinabayaan ko sa voicemail kasi ayokong marinig ng mga lalaki na umiiyak ako. Nag-splash ako ng tubig sa muka, inayos ang makeup ko, at binigyan ng sarili ko ng maliit na pep talk sa salamin na magpatuloy sa dinner ng may dignidad. Pagbalik ko sa table, lahat sila tumatawa, pero tumigil ng bigla nung umupo ako. Cool. Dinala ng waiter ang main courses namin at patuloy si Ryan sa pagpapatawa tungkol sa pagpili ko ng pagkain. Pasta ang in-order ko. Isa sa mga mas murang options kasi nag-aalala na ako sa bill. Sinabi niya, carb loading para sa marathon at bold choice para sa body type mo. Bawat komento parang maliit na paper cut at mabilis nang naipon. At that point, halos hindi ko na kinakain, tinutulak na lang ang pagkain ko sa plato at binibilang ang minuto kung kailan ako makakaalis. Tapos tinanong ni Pablo si Ryan tungkol sa presentation at si Ryan nagsimula ng kwento tungkol kung paano nagustuhan ng boss niya ang mga ideya niya at siya na ang nangangasiwa ng buong project ngayon. Bigla akong naisip, kasi 1 linggo bago yon, si Ryan stressed na stressed tungkol sa presentation na yon. Sabi niya 5 minuto lang ang portion niya at kinakabahan siya. Ngayon, bigla siya ang star. Parang nandoon siya sa ibang universe na siya ang bida. Tapos dumating ang bill. Inabot ng waiter sa table, tiningnan ni Ryan. Pagkatapos inilipat ito sa akin. Akala ko ipinapakita lang niya ang total. Pero sinabi niyang at hindi ko malilimutan. Alam mo, hindi ko yata iniisip na gagana pa ito. Tinitigan ko siya, naghihintay ng punchline. Wala. Sinusubukan ko nang mag-work ito, pero hindi nakita attraction. Siguro dapat mag-break na tayo. Sa gitna ng restaurant, sa harap ng mga kaibigan niya, pagkatapos ng 2 taon, sino ba ang gumagawa nun? Talaga? Gusto mong ganito ito gawin? Tumayo siya, kinuha ang jacket niya at sabi, dapat magpasalamat ka pa. Sinusuong ko pa nga ang makipag-date sa'yo ng ganito katagal. Hindi ka naman talagang prize. Tapos umalis na siya at ang mga kaibigan niya, naglakad sila palabas na magkasama. Tumatawa, iniwan akong nakaupo. Doon na may 300, $47 na bill para sa mga kalokohang wagyu appetizers at mga fancy cocktails nila. Lumapit ang waiter na may itsura ng awa na nagpasama pa sa lahat ng nararamdaman kong mas masakit. Binayaran ko ang bill gamit ang credit card ko na hanggang ngayon ay binabayaran ko pa mula sa Pasko. Yay! At somehow nakarating ako sa kotse ko nang hindi tuluyang bumagsak. Tinawagan ko si Vanessa mula sa parking lot, umiiyak ng sobrang tindi na hindi niya ako maintindihan sa simula. Dumiretso siya sa apartment ko na may daladalang Ben and Jerry's at bote ng alak. Siya ang tunay na MVP. Sa pagitan ng sobrang iyak at pagkain ng cookie dough, sinabi ko sa kanya ang lahat. Galit na galit siya. Kaya't kailangan ko siyang pakalmahin para hindi pumunta sa bahay ni Ryan at magkasin. Doon siya naging kakaiba. Paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol sa sinabi ni Ryan, tungkol sa trabaho, ang project na nabanggit niya, ang role niya sa kumpanya. Sa wakas, sinabi niya, Sabrina, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero hindi siya yung sinasabi niyang siya sa trabaho. Ang totoo, hindi pala si Ryan ang hotshot na marketing guy
na malapit nang ma-promote. Isa siyang assistant na nagpapakape at nag-schedule ng meetings. Ang lahat ng business trips niya ay puro kalokohan. Ang malaking presentation na sinabi niyang kanya, siya lang ang gumawa ng slides para sa team. Ang fancy title sa LinkedIn niya, puro kasinungalingan. Para akong tanga. 2 taon siya nanloko tungkol sa halos lahat at hindi ko siya kinwestiyon. Ano pa ang mga kasinungalingan na hindi ko alam? Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Vanessa, naging detective mode na ako. In-scroll ko ang lahat ng text namin, mga pictures, lahat. Ang daming inconsistency na hindi ko napansin, mga komento tungkol sa pera na hindi nagmamatch, mga oras na kailangan niyang magtrabaho ng late, pero ang location niya ay nasa kabilang dako ng bayan. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong nire-replay sa utak ko ang mga eksena sa restaurant, kung paano niya ako pinakiramdaman, kung paano ako nahihiya. Mga bandang 3:00 a.m., may text na pumasok mula sa number na hindi ko kilala. Hey, si Cody ito mula sa office ni Ryan. Binigay ni Vanessa ang number mo. May mga bagay na kailangan mong malaman. Doon na naging mas interesting ang lahat. First update, salamat sa lahat ng supportive na komento sa huling post ko. Literal na umiiyak ako habang binabasa ang iba sa mga ito sa mabuting paraan. Marami sa inyo ang humingi ng update, kaya narito ang nangyari sunod sa wild na sitwasyon na ito. Kaya pagkatapos kong malaman mula kay Cody na isang katrabaho ni Ryan na ang boyfriend ko ng 2 taon ay parang nabubuhay sa isang pantasyang mundo, na siya lang ang gumawa, ginugol ko ang mga sumunod na araw sa ilalim ng gross post-breakup fog. Yung feeling na alternately umiiyak sa isang pint ng ice cream at galit na nag-scroll sa mga lumang photos. Nagtataka kung alin sa mga iyon ang totoo. Parang disastre ang apartment ko, ang mga pinggan nakapile up, labada everywhere, at mga 7 empty na DoorDash bags kasi pakiramdam ko imposibleng magluto. Ang pinakamasakit ay yung mga moments na maiisip ko na may funny akong ite-text kay Ryan. Tapos maalala ko kung ano ang nangyari at parang iniwan na naman ako. Literal na stuck ako sa loop ng nangyari ba talaga iyon? At paano ko hindi nakita ito? Iniiwasan ko rin ang social media kasi alam ko na magpo-post si Ryan ng isang nakakainis na bagay. Pero nung Miyerkules ng umaga, hindi ko na kaya, tinignan ko ang Instagram. Siyempre, may picture si Ryan na naka-gym selfie, caption level up, know your worth. Ang kapal. Parang gusto ko nang itapon ang phone ko. Dumating si Vanessa nung gabi na may dalang takeout at nakita ako na nakaburito sa comforter ko. Sobrang lungkot. Ang saya niya through all this, tinitiyak na kumakain ako ng totoong pagkain, nakikinig sa mga rant ko, paulit-ulit na hindi nagsabi ng I told you so, kahit na may hinala siya kay Ryan mula pa nung simula. Habang kumakain kami, pinakita ni Vanessa ang mga text niya kay Cody. Mukhang madalas silang magka-chat at may mga chismis si Cody. Ayon kay Cody, sinabi ni Ryan sa office na iniwan daw niya ako kasi clingy ako at laging nag-uusap tungkol sa kasal. Hala, hindi ako ang gumawa ng Pinterest board na future home ideas. Oo, may ganun si Ryan at sinabi niyang research daw para sa isang work project. Tapos, sinabi ni Cody ang pinakamalupit na balita. Si Ryan hindi lang nanloko tungkol sa title niya sa trabaho, nasa probation siya ngayon kasi kinukuha niya ang credit para sa mga gawa ng iba at baka tanggalin pa siya sa trabaho. Yung mga late nights daw niya, pinapagtatangkaan niyang ayusin ang mga pagkakamali bago ito mapansin. Ang mga business trips, puro kasinungalingan. Nang ako ay nagpo-process pa ng lahat ng ito, tumunog ang phone ko. Si Tina, nanay ni Ryan. Halos hindi ko siya sinagot. Awkward. Pero naisip ko, dapat maging matino ako dito. Si Tina palaging mabait sa akin, alam ang birthday ko, at talagang may pakialam sa buhay ko.
Mukhang nag-aalala siya at tinanong kung okay pa ba kami ni Ryan. Ayon kay Ryan, nagsabi siya sa pamilya niya na may maliit kaming hindi pagkakasunduan, pero okay na kami. Maliit na hindi pagkakasunduan. Ang lalaki, in public ako pinahiya. Iniwan ako sa harap ng mga kaibigan niya at ipinasa ang malaking bill sa akin. Sinabi ko na lang na kailangan namin ng space. Hindi ko na siya pinasok sa gitna. Tapos, nabanggit ni Tina ang birthday dinner ni Ryan sa Sabado at kung gaano siya ka-excited na makita ako doon. Naalala ko na lang, nag-choke ako sa luwain ko kasi sinabi ni Ryan sa pamilya niya na kami pa at pupunta ako sa birthday dinner niya. Sinabi ni Ryan na siya ang namumuno sa project na ito. Pero ang totoo ay siya at 2 interns lang ang nandoon. Yung malaking presentation na siya daw ang nangasiwa noong nakaraang buwan. Siya lang ang nag-ooperate ng slideshow habang ang boss niya ang nagpresenta. Mukhang seryosong naiinis si Cody para sa akin. Sabi niya na palagi niyang iniisip na may mali sa mga kwento ni Ryan tungkol sa akin. Ayon kay Cody, si Ryan daw ay pupunta sa trabaho at magrereklamo na ako ay high maintenance. Pero ang totoo ay ako na ang nagbabayad sa karamihan ng mga date namin noong mga huling linggo. Kasi sinasabi ni Ryan na wala siyang pera, kaya ako na ang gumagastos. Naisip ko na lang na siguro hindi siya marunong mag-handle ng pera. Kalagitnaan ng pag-uusap namin, may text si Cody mula sa boss nila na nagsasabing kailangan niyang pumasok ng Sabado ng gabi para tumulong sa isang emergency project. Medyo disappointed si Cody kasi may plano siya. Pero nung oras na yon, pumasok sa isip ko. Ano kaya kung kailangan ni Cody mag-drop ng something sa bahay ng mga magulang ni Ryan habang ang birthday dinner? Perfect timing. Habang pinaplan namin yon, biglang nag-text si Ryan. Una, mula nang mangyari ang disaster sa restaurant. Ang sabi lang, "We need to talk about what happened. I might have overreacted." Might have? Pinakita ko kay Cody yon at muntik siyang mabilaukan sa kape niya. Ang overreaction ay kung naiinis ka dahil late ang isang tao, hindi yung pinahiya mo ang girlfriend mo sa harap ng mga kaibigan mo at ipinasa ang $300 na bill sa kanya. Hindi ako sumagot. Hayaan ko siyang mag-isip. Ang sumunod na 2 araw ay blur ng paghahanda. Hindi ko pupuntahan ang dinner na ito nang walang preparation. Hinanap ko ang mga lumang text. Nakita ko ang mga kasinungalingan, mga petsa kung kailan siya sinabing nasa trabaho, mga conference na hindi naman nangyari, mga kwento tungkol sa mga coworkers na kinumpirma ni Cody na katang-isip lang. Pati mga photos na ipinost ni Ryan na kunwari ay siya sa mga work events. Pero galing lang yon sa company website. Biyernes ng gabi, dumating si Vanessa para tumulong magpili ng outfit. Hindi ko itatago. May bahagi sa akin na gustong magmukhang amazing para lang magtangkang mag-swipe kay Ryan. Pero nagdesisyon kami na ang pinakamainam na approach ay magmukhang maganda. Pero hindi parang pilit. Pinili namin ang isang simpleng black dress na sinabi ni Ryan na parang nagpapakita lang sa kanya ng average ako. Na ngayon ko lang naisip na weird na attempt niyang patagilid na magmukhang insecure ako dahil lagi akong nakakakuha ng mga papuri tuwing suot ko ito. Hindi ako halos nakatulog nung Biyernes ng gabi. Anong nangyayari kung mag-backfire ito? Kung kinuha nila ang side ni Ryan? Kung mag-freeze ako at hindi ko kayanin? Sabado ng umaga, kinagat ko ang mga kuko ko at dumaan sa 17 iba't ibang senaryo sa utak ko. Mga bandang tanghali, nag-text na naman si Ryan, "Looking forward to seeing you tonight. Wear something nice. My parents are excited." Hindi ko na naman sinagot. Hayaan ko siyang mag-isip ng kung ano-ano. Inubos ko ang hapon sa paghahanda na may kakaibang halo ng kaba at pananabik. Tinulungan ako ni Vanessa sa buhok at binigyan ako ng pep talk nung nagsimula akong mawalan ng lakas ng loob.
Mga alas 5:30, pumasok na ako sa kotse ko at tinahak ang daan patungo sa bahay ng mga magulang ni Ryan. Kailangan ko pang huminto isang beses kasi nanginginig ang mga kamay ko at hindi ko kayang magmaneho ng ligtas. Naupo ako saglit at ginawa ang mga breathing exercises mula sa meditation app na na-download ko ilang buwan na ang nakalipas, pero hindi ko pa talaga nagagamit. Ano bang ginagawa ko? Baka ito'y baliw. Siguro dapat ko na lang i-block si Ryan sa lahat ng social media at mag-move on na lang tulad ng isang normal na tao. Pero naisip ko ang sarili ko habang nakaupo si Ryan sa kanyang birthday dinner. Malamang nagsisinungaling siya tungkol sa ating relasyon. Baka pati gawin niyang biktima ang sarili niya. Nangyari yon at dumating ako sa kanyang bahay ng mga alas 6:15. Fashionably late na alam kong makakagalit kay Ryan. Marami ng mga sasakyan sa driveway. Mukhang andoon na ang buong pamilya. Sinuri ko ang makeup ko sa rearview mirror. Kumuha ng isang malalim na hinga at pumasok sa pintuan. Binuksan ito ng tatay ni Ryan nang may malaking ngiti at niyakap ako papasok. Amoy na amoy ko ang sikat na pot roast ni Tina at saglit na nagkaroon ako ng kalungkutan. Talagang naaalala ko ang pamilya ni Ryan at siguro ito na ang huling beses ko silang makikita. Tumuloy ako sa living room at nakita si Ryan na may hawak na inumin, mid-laugh sa sinabi ng pinsan niya. Tumigil siya nang makita ako. Halatang hindi inaasahan na talagang darating ako sa kabila ng sinabi niyang pupunta ako. Ang ekspresyon sa mukha niya, priceless. Saglit na nagpanik siya bago niya na-compose ang sarili at lumapit sa akin na may pekeng ngiti. Binigyan niya ako ng stiff na yakap at bumulong. Talaga, dumating ka. Kailangan nating mag-usap ng pribado. Sinabi ko lang ng malakas para marinig ng lahat. Hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito. Lalo na't sinabi mong may malaking balita kaming ibabahagi. Nawala ang kulay sa mukha niya. Si Tina. Nagpalakpak at tanong kung ito ba ang inisip niyang nangyayari. Tumingin sa akin si Kayla, kapatid ni Ryan, nang may alam na titig. Si Ralph, tatay ni Ryan, nagsimula ng magbiro tungkol sa pagkakaroon ng mga apo. Si Ryan, hinawakan ang braso ko ng medyo masyadong mahigpit at tinangkang itulak ako papunta sa hallway. Pero tinawag ni Tina na kumain na kami. Nang magsimula kaming mag-upo sa mesa at maghugas ng pagkain, hindi na ako nakatiis. Binasa ang text mula kay Cody. On my way, 15 minutes out. Si Ryan, nakatingin sa akin at tanong, "Anong ginagawa mo dito? Akala ko tapos na ang lahat pagkatapos ng restaurant." Sinabi ko lang ng sweetly, hindi ko palalagpasin ang pagkakataong sabihin sa pamilya mo kung ano ang nangyari sa restaurant. Tumingin ako kay Ryan na ang muka ay naging kulay, katulad ng beets sa mesa. Tumalon si Ryan at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano binabawi ng kanyang team ang kanilang mga target at kung paano siya niyayakap ng kanyang boss patungo sa senior management. Tumango lang ako at pinanood siya, nalalalim ang hukay habang nagsasalita. Si Ralph, na palaging tahimik, ay biglang nagtanong kay Ryan tungkol sa Johnson account. Ayon kay Ryan, ikinwento niya sa kanyang tatay ang tungkol sa isang malaking deal na siya raw ang namumuno. Pero ang sagot ni Ryan ay sobrang vague, na parang horoscope lang. May sinabi siyang take strategic pivots at leveraging core competency na talagang wala nang ibig sabihin. Si Kayla, ang kapatid ni Ryan, ay tumingin sa akin mula sa kabilang dulo ng mesa. Siya ang palaging may alinlangan sa pamilya, yung tipo ng tao na magugol ng mga facts habang nag-aargumento at tatawagin ang mga tao kapag may BS sila. Itinaas niya ang kilay sa akin, parang tinatanong kung totoo ba tong naririnig ko. Nang i-bring up ni Tina ang hinaharap, tinanong kami tungkol sa malaking balita at kung may kinalaman ba ito
sa susunod na hakbang namin sa relasyon. Halos mahulog ang tinidor ni Ryan at medyo nataranta na sinabi niyang hindi pa tamang oras para pag-usapan yon. Ang lola ni Ryan, na walang filter, at siya ang paborito kong tao sa pamilya nila, ay nag-cut in at tanong, "Kayo ba ay mag-move in together o ano?" Kasi raw sinabi ni Ryan na naglalakad sila ng apartment. Sa totoo lang, hindi ko alam yon. Ang pinakamalayo na napag-usapan namin ni Ryan ay kung kailangan naming pagsamahin ang Netflix accounts namin para makatipid. Sinubukan ni Ryan na ibalik ang usapan sa sarili niya. Nagsabi siya tungkol sa company card na ibinigay sa kanya para sa business expenses. Hindi ko na nakayanan. Tinanong ko siya kung anong klase ng expenses ang pinapayagan niyang aprubahan. Nabilaukan siya at nagsabi ng mga bagay tungkol sa client dinners at team outings. Tapos casually ko lang sinabi, speaking of dinners, dinala ako ni Ryan sa isang amazing na restaurant nung nakaraang linggo. Ano nga ulit yon, honey? Yung restaurant na kung saan kayo nagkita nila, Leonard at Pablo. Agad na nawala ang kulay sa mukha niya. Parang ang bilis ng pagkawala ng battery ng phone ko sa TikTok. Seriously, hindi na kaya ng phone ko ang mahigit 20 minuto ng pag-scroll. Bago siya makasagot, narinig ko ang doorbell. Perfect na timing. Pumunta si Tina para buksan ito at narinig ko siyang masayang sumigaw, "Oh, Cody, anong sorpresa?" Mukhang si Ryan ay parang manghihina. Pumasok si Cody na may hawak na folder. Mukhang professional sa kanyang button-up shirt. Paumanhin daw siya sa pagkaabala sa birthday dinner. Pero may mga documents daw siya na kailangang ipasa kay Ryan para mapirmahan bago ang Lunes. Agad na inanyayahan ni Tina si Cody na sumali sa amin para sa cake mamaya. Sinubukan ni Ryan na isama si Cody papuntang pintuan. Pero sinabi ni Ralph na okay lang. Pwede naman nilang pag-usapan ang mga work-related na bagay doon sa mesa dahil pamilya lang naman sila. Umupo si Cody sa bakanteng upuan sa tabi ko na strategic kong iniiwasan. Nandyan si Ryan, hawak ang tinidor ng sobrang tindi na parang baka magka-bend pa. Nang tanungin ni Ralph si Cody kung paano ang malaking presentation, si Cody ay nagulat sandali bago nahulog ang sagot. Tumingin siya sa akin, pagkatapos kay Ryan, at nakita ko siya na gumagawa ng desisyon. Sinabi ni Cody na okay naman ang presentation, pero nilinaw na ang boss nila ang nag-deliver nito, at ang team nila ay nagsuporta lang. Naguluhan si Ralph at sinabi na hindi daw ganun ang pagkakakwento ni Ryan. Tumalon ako dahil minsan magulo akong tao at tinanong ko si Cody tungkol sa promotion ni Ryan. Ang poor Cody. Mukha talagang uncomfortable. At nag-fidget siya sa napkin niya at nagsabi ng mga vague na bagay tungkol sa restructuring sa kumpanya. Sinubukan ni Ryan na patagilid na mag-laugh at palitan ang topic sa sports. Pero hindi tinanggap ni Kayla. Tinatanong siya ni Kayla ng direkta, ano ba talaga ang posisyon ni Ryan? Yung katahimikan na sumunod ay parang yung moment na may nahulog na bagay sa public toilet. Lahat ay narinig, pero walang gustong aminin. Tumingin si Cody kay Ryan na para bang nangungusap ang mata na parang, "Huwag mo akong gawing mali." Tumingin din siya sa akin. Tumango ako ng kaunti. Nilinaw ni Cody na si Ryan ay isang administrative assistant sa marketing department. Yung katahimikan na sumunod ay nakakatawa. Si Ralph ay inilapag ang tinidor at tumingin kay Ryan. Si Lola ay nag-H sound. Si Kayla ay nagsabi ng I knew it. Si Ryan ay agad na pumunta sa damage control mode. Sinabi niyang nagkakamali si Cody. Maraming roles daw siya at mahirap ipaliwanag. Pero sinira na ng pamilya niya ang mga kwento. Pumunta si Tina sa kusina para kumuha ng cake at si Ryan ay patuloy pa rin sa pagiging biktima. Ibinaba niya ang cake at tanong, anong nangyari?
Wala nang sumagot sa loob ng ilang sandali. Sinabi ni Ralph na kailangan nila ng family discussion tungkol sa honesty. Sumabog si Ryan, parang tantrum na bata. Inakusahan niya akong pinapalakas ang kasalanan ng pamilya niya laban sa kanya. Tinawag si Cody na traidor. At sinabing lahat ng tao ay inggit sa tagumpay niya. Anong tagumpay? Binangga niya ang baso ng tubig, tinuro ako at sumigaw. Ang mga katulad mong babae ay dapat magpasalamat na tinutulungan ko pa kayo. Nagulat si Mama. Si Lola ay nagsalita ng isang sigaw na malamang mga mura. Si Kayla ay nag-shake ng ulo, parang hindi na siya nasusurpresa. Ako, tahimik na lang at sinabi, ang tanging bagay na pinasasalamatan ko ay ang makita kung sino ka talaga. Si Ryan ay pumutok at umalis, na parang hindi kayang kontrolin ang sarili. Pinabagsak ang pintuan ng malakas na parang may nag-crack na plate sa dingding ni Tina. Ang aftermath ay parang katahimikan. Si Tina ay humingi ng tawad ng mga 50 beses. Si Ralph ay mukhang pagod at malungkot. Si Kayla ay tumulong linisin ng tubig na tumapon. Si Cody ay humingi ng tawad sa pagiging awkward, pero sinabi niyang hindi siya pwedeng tumahimik habang si Ryan ay nagsisinungaling. Pero ang pinaka-strange na nangyari, hindi nila ako pinatagal na umalis. Imbis ay imbitado pa akong magstay para sa cake. Tumagal kami doon. Ako, ex-girlfriend ni Ryan, ang co-worker, at ang pamilya niya, habang kumakain ng birthday cake na walang birthday boy. Dahil ito ay magiging pinakamatinding awkward na sitwasyon kailanman. Ngunit sa kabutihang palad, hindi naman. Pagkatapos ng cake, tumulong ako kay Tina sa kusina. Siya pa rin ay patuloy na humihingi ng tawad at nagsasabing hindi niya alam na nagsisinungaling si Ryan tungkol sa lahat ng iyon. Tila talagang nadurog ang puso niya. Hindi lang dahil sa ginawa ni Ryan sa akin, kundi pati na rin sa kung anong uri ng tao na ang anak niya ay naging. Nakaramdam ako ng awa kay Tina. To be honest, walang magulang na gustong matutunan na ang anak nila ay, well, medyo terrible. Tahimik siyang nagtanong kung may mga senyalis ba noon pa at inamin ko na kung titignan ko ngayon, may mga red flags na hindi ko pinansin dahil gusto ko talagang magtiwala sa kanya. Nang maghanda akong umalis, tinawag ako ni Ryan's dad. Nagpasalamat siya sa aking pagiging tapat at humingi ng tawad sa ginawa ng anak niya. Mukhang talagang napagod siya. Parang iniisip kung saan sila nagkamali sa pagpapalaki kay Ryan. Pinatibay ko siya na hindi nila kasalanan. Si Ryan ang pumili ng kanyang mga desisyon. Si Cody ay nag-alok na samahan ako papunta sa aking kotse. Marahil dahil naramdaman niyang kailangan ko ng sandali para iproseso ang lahat ng nangyari. Habang kami ay naglalakad pababa ng driveway, binanggit ni Cody na si Ryan ay may mga problema sa trabaho sa loob ng ilang buwan. Kinukuha niya ang kredito ng mga ideya ng iba. Nagsisinungaling tungkol sa mga kontribusyon niya. At nagpapanggap pang magpadala ng mga email mula sa mga kliyente. Siya raw ay nasa huling babala na bago ang posibleng pagtanggal sa kanya. Biglang nagkaroon ng twisted na kahulugan ang matinding pangangailangan ni Ryan na magmukhang matagumpay. Ang buong pagkakakilanlan niya ay nakabatay sa pekeng imahen ng tagumpay at status. Nang maisip ko ito, halos makaramdam ako ng awa sa kanya. Halos. Nagpasalamat ako kay Cody sa pag-backup sa akin at nagmaneho pa uwi na punong-puno ng emosyonal na exhaustion, halo na may kasamang kaluwagan, parang kapag natanggal mo na ang hindi komportabling bra sa dulo ng araw. Pasensya na sa kakaibang analogy, pero sigurado ako, alam niyo kung anong ibig kong sabihin. Pag-uwi ko, may 3 missed calls mula kay Vanessa na naglalaman ng mga updates. Akala ko tatawagan ko na siya pabalik nang biglang mag-buzz ang phone ko
ng isang text mula kay Ryan. Sinira mo ang lahat. Hindi pa ito tapos. Hindi ako sumagot. Diretsyong block na lang ang number niya at nag-make ng tea. Dapat siguro natakot ako o nainis. Pero sa totoo lang, tinatamad na ako at baka may konting pride sa sarili ko dahil nakatayo ako laban sa kanya. Akala ko yun na ang katapusan. Pero kaninang umaga, ang phone ko ay nag-ring ng 13 missed calls mula kay Ryan's mom, kay Kayla, kay Cody, at sa ilang numero na hindi ko kilala. May nangyari raw overnight. At batay sa mga voicemail na lalong nagiging frantically desperate, si Ryan ay tuluyang nawalan ng control. Huling update. Finally, handa na akong ipaliwanag ang tungkol sa mga 13 missed calls. Salamat sa pagpapasensya habang ipinroseso ko ang lahat ng nangyari. Pasensya na rin sa delay. Nagkaroon kasi ng surprise 4-hour update ang laptop ko nang magupo ako para isulat ito. So saan na tayo? Nagising ako ng Linggo ng umaga pagkatapos ng disaster sa birthday dinner at nakita ko ang phone ko na nagpupush ng mga missed calls mula sa pamilya ni Ryan at kay Cody. Noong una, akala ko may namatay o may nangyaring masama. Para bang biglang naglaho ang pakiramdam ko at parang mabigat ang tiyan ko habang nire-review ko ang mga notifications. 5 missed calls kay Tina, 3 kay Kayla, 2 kay Cody, at 3 mula sa mga numero na hindi ko kilala. Tinawagan ko si Tina agad dahil siya ang mukhang pinaka-worried sa mga voicemail na puro variations ng Sabrina. Please call me as soon as you can. Sagot siya agad sa unang ring, mukhang pagod. Ayon kay Tina, pagkatapos umalis ni Ryan sa birthday dinner, nagkagulo na siya. Pumunta siya sa apartment ng ex-girlfriend niya ng mga bandang 2:00 ng madaling araw, lasing at nagrant tungkol sa kung paano raw ako ang sumira sa buhay niya. Ang ex, na hindi ko nga alam na may exist pa, understandably ay nagpanik at tinawagan si Kayla na kailangang sunduin siya. Pero hindi lang yon. Nagpadala rin si Ryan ng mga messages sa halos lahat ng kakilala namin. Nag-text siya kay Cody na pinagbantaan siyang sirain sa trabaho. Lol, good luck doon. Kasi malapit na siyang tanggalin. Nag-post din siya ng mahabang status sa Facebook na parang surrounded by snakes at mga tao daw na magsisisi sa pagbetray sa kanya. Ang pinakakailangan na ikabahala, nag-post siya ng address ko sa isang private message kay Pablo. Sabay sabi na ipapabayad daw niya sa akin ang nangyaring pagkapahiya. Si Pablo, na ayon kay Tina may konting moral compass, agad siyang tinawagan at ipinasa ang message. Kaya nagpapanik siya na matulungan akong makontak. Nasa couch lang ako, nakasuot ng mga luma at rati pajamas. Buhok na magulo pa mula kahapon. Tinatangkang intindihin ang mga impormasyon habang si Tina ay humihingi ng tawad ng 50 beses. Dapat siguro natakot ako. Pero honestly, parang tinatamad na akong mag-react. Parang kapag ang phone mo ay stuck sa 1% for hours, naghihintay na lang mag-dead para makapag-charge at mag-move on. Sumpa, ang group chat ko ay sumabog sa mga kalituhang mensahe tungkol sa mga dramatic na subtweets na ipinopost ni Ryan. Nang tumunog na naman ang doorbell, literal akong nagyelo. Nag-iisip kung si Ryan na ba yon. Pumikit si Kayla sa mga blinds at huminga ng malalim. Si Cody pala yon. Ayon sa kanya, buong umaga ay tinatawagan siya ni Ryan at gusto niyang magbigay ng babala ng personal dahil sinabi ni Ryan na pupunta siya sa apartment ko. Kaya nandoon kami, ako, nanay ni Ryan, kapatid niyang si Kayla, at katrabaho niyang si Cody, nakaupo sa aking sala ng Linggo ng umaga. Sinusubukang magdesisyon kung anong gagawin sa batang lalaking nagmamatigas dahil nahuli sa mga kasinungalingan niya. Kung hindi lang ito nakakapagod, magiging nakakatawa ito.
Imaginin mong ipaliwanag ang sitwasyong ito sa isang tao na hindi naroroon. Sinabi ni Cody na alam na ng boss nila ang nangyaring social media tirade ni Ryan, may nag-screenshot at ipinasa ito. Kaya't magiging interesante ang Lunes sa trabaho. Si Kyla naman ay nag-aalala na baka gumawa si Ryan ng isang malaking kalokohan kung mawalan siya ng trabaho sa kabila ng lahat. Tapos, tumunog na naman ang doorbell. Ngayong pagkakataon, ang building manager ang dumating at mukhang awkward na awkward. Ayon sa kanya, si Ryan daw ay nag-iingay sa lobby at humihiling na maipasok sa apartment ko. Tumanggi ang manager at binalaan siya na tatawagan na lang ang pulis. Ngunit bago pa man magtuloy-tuloy ang usapan, umalis na si Ryan pero hindi bago magsisigaw na ako raw ay isang sinungaling na narinig ng buong unang palapag. Si Tina ay kitang-kita ang pagkadismaya, patuloy siyang humihingi ng paumanhin at sinasabing hindi niya alam kung saan sila nagkamali sa pagpapalaki sa kanya. Ako naman, nakaramdam ng awa sa kanya. Imagine mo, isang magulang na bigla na lang ma-realize na ang anak niya ay isang walking red flag. Si Kayla naman ay mas praktikal. Nagmungkahi na magdokumento na lang ng lahat kung sakaling lumala pa ang ugali ni Ryan. Nasa gitna kami ng pag-uusap nang biglang tumunog ang phone ko at nag-notify na natag ako ni Ryan sa isang Instagram story. Laban sa mas mabuting desisyon ko at lahat ng nasa paligid ko na nagmamaniobra na huwag tingnan, binuksan ko ito. Isang larawan ko mula sa simula ng aming relasyon, natutulog sa couch niya na bukas ang bibig. Caption: Miss Perfect na sinira ang birthday ko, hindi na perfect. Dapat magpasalamat kang may kumuha ng litrato sa'yo. Yun na ang kanyang malupit na paghihiganti. Isang kaunting hindi magandang larawan mula 2 taon na ang nakalipas. Tumawa na lang ako ng malakas na hindi iyon ang inaasahang reaksyon ni Tina. Pero honestly, kung yun na ang pinakamalala niyang magagawa, ayos lang ako. Habang nag-uusap kami kung anong susunod na hakbang, biglang may malakas na kalabog sa pinto. Lahat kami ay napatalon. Tapos narinig namin ang boses ni Ryan, medyo lasing. Alam kong nariyan ka, buksan mo ang pinto. Si Cody agad tumayo, na parang haharapin si Ryan, na matamis. Pero hindi kailangan. Nagsimula na akong tumawag sa security ng building. Mga perks ng kaunti pang mahal na apartment building. Nagpatuloy ang kalabog at sigaw ni Ryan at narinig ko ang pinto ng kapitbahay ko na bumukas habang tinitingnan niya ang nangyayari. Nang dumating ang security, umalis na si Ryan at nagsimula ng magpalo sa pinto. Hindi nagpaligoy-ligoy ang security guard. Sinabi kay Ryan na umalis siya o tatawag siya ng pulis. May mga palitan ng salita na hindi ko na maintindihan. Tapos katahimikan. Kumatok ang guard at sinabing umalis na si Ryan sa building, pero nandoon pa siya sa parking lot, posibleng naghihintay. Si Tina ay sobrang nahihirapan. Ayaw niyang umalis nang hindi inaayos ang anak niya. At honestly, okay lang sa akin. Sobrang balisa siya na kinailangan pang dumating si Ralph, ang tatay ni Ryan, para sunduin silang dalawa. Ang buong sitwasyon ay nakakalungkot. Pag-alis nila, umupo kami ni Cody sa aking sofa sa katahimikan ng ilang minuto. Nabasag siya nang tanungin kung may alak ako, na parang tamang reaksyon sa nangyaring umaga. Naghati kami ng isang bote ng alak na matagal ko nang iniimbak para sa isang espesyal na okasyon at tiyak na kasama na yun sa mga espesyal na okasyon. Nang umalis si Cody, hapon na at emotionally drained na ako. Dumating si Vanessa at nagstay na lang para sigurado kung magbabalik pa si Ryan. Hindi naman siya bumalik. Salamat sa Diyos. Nag-order kami ng pizza, nanood ng bad reality TV, at sinubukan tanggapin ang soap opera na naging buhay ko. Ang mga sumunod na linggo ay medyo adjustment na.
Nawala si Ryan sa trabaho matapos hindi pumasok ng 3 araw at mag-send ng inappropriate emails sa mga coworkers niya. Bumalik siya sa bahay ng mga magulang niya pansamantala. Nalaman ko lang kay Kayla dahil patuloy kaming nagkikita at nagkakaroon ng coffee. Siya ay talagang cool. Nagkakaroon kami ng coffee minsan. Si Ryan ay patuloy na nagtatangkang makipag-ugnayan sa akin, nagiiwan ng mga voicemail na mula sa galit, malungkot, at minsan ay weirdly nostalgic. Sinave ko lahat ng voicemail niya, just in case. Pero hindi ko siya pinansin. Gumawa siya ng mga fake Instagram accounts para mag-message sa akin, pero obvious na siya lang. Kaya't agad ko silang binlock. Ang pinakamalupit na bahagi ng lahat ng ito ay nang magkita kami ni Ryan sa Target mga 1 buwan pagkatapos. Nasa home section ako, naghahanap ng shower curtains at bigla ko siyang nakita, hawak ang pack ng medyas at mukhang hindi natulog sa mga araw na yon. Nagkatinginan kami at saglit na naisip ko na baka gumawa siya ng eksena. Pero imbis na iyon, nag-turn around siya at umalis na. Iniwan ang basket sa aisle. Yon ay 3 buwan na ang nakalipas. Ngayon, si Ryan ay lumipat na sa bahay ng kanyang tiyuhin sa ibang estado. Ayon kay Tina, na patuloy na nagpapadala sa akin ng mga holiday cards na sweet pero awkward. Tahimik na ang social media niya. At sabi ni Kayla, posibleng tinanggal siya ng mga magulang niya ng financial support hanggang mag-therapy siya. Ako, okay lang naman. Honestly, ang apartment ko ay pakiramdam ko sa wakas ay akin na ulit nang maayos ko ang mga gamit at pinalitan ang mga bagay na nagpapaalala sa akin kay Ryan. Ang pinaka-strangest na nangyari ay ang hindi inaasahang pagkakaibigan namin ni Cody. Hindi kami nagde-date, pero laging kinakalabit ni Vanessa na maging kami, haha. Nag-lunch kami minsan at nagte-text tungkol sa mga stupid TikTok videos. Magandang may kasamang tao na nakakita sa buong saga ni Ryan at nakakaintindi kung bakit ako may trust issues na kasing laki ng Texas. Pagtingin ko sa lahat ng nangyari, hindi na ako galit. Well, hindi lang galit, odd enough. Nagiging grateful ako. Hindi dahil kay Ryan, definitely hindi. Kundi dahil nalaman ko kung sino talaga siya bago pa lumalim ang relasyon. Imagine kung lumipat pa ako sa kanya o kung ano pa. Yikes!